Pagkapunta ni Kenneth kay Ara ay sabay silang kumain katabi ang amban at nagsikainan na rin ang iba. Matapos nilang kumain ay kanya-kanya na ng pahinga ang mga ito dahil na rin sa pagod at sa stress na nangyari kanina. Naunang nakatulog ang kambal dahil na rin sa sobrang kabibuhan ng mga ito matapos kumain dahil masayang-masaya na sila at maayos na ulit ang kalagayan ni Ara. Sumunod na makatulog ang dalawang buntis at ang mama ni Ara. Sumunod na rin ang iba pa at naiwan sila ni Kenneth. Matulog ka na, wife. Sabi ni Kenneth na ikinailing ni Ara. Kaya napakunot ang noon niya. Bakit? Nag-alangan pa si Ara kung sasabihin niya ang dahilan. Why, paano ka gagaling kung di ka magsasalita? Sabi ni Kenneth kaya agad siyang napayakap kay Kenneth. At natahimik sandali. Nagtatalo pa rin ang isip niya kung sasabihin pa rin niya ito. Ara? Pagbabantang sabi ni Kenneth na ikinabuntong hininga niya. Natatakot kasi ako na kapag ipinikit ko ang mata ko ay makita ko na naman ang nangyari sa akin at marinig ko na naman ang boses niya. Sabi ni Ara na ikinatigil ni Kenneth. Ramdam na ramdam niya sa yakap nito ang takot. Bumalik sa alaala niya ang nangyari sa loob ng banyo kaya't napapikit siya at niyakap ng mahigpit pabalik si Ara. Ayaw na niyang maulit ang nangyari na iyon kay Ara. Kung kailangan niya itong bantayan 24/7, ay gagawin niya. Don't worry, wife. Di ako aalis sa tabi mo. Hanggat nandito ako, hindi na babalik ang mga nightmares mo. Seryosong sabi ni Kenneth dito. Talaga? Yap, kaya wag ka na lang hihiwalay sa yakap ko, okay? Yakapso lang naman ang gamot dyan. Napatawa naman si Ara dahil sa sinabi ni Kenneth. Saan mo naman narinig yan? Di ko akalain na ang billionaire na si Kenneth Kent DeVioux ay alam ang salitang yakapsul. Tawang sabi ni Ara na nakatingin dito. Narinig ko lang iyan kay Eldred noong nililigawan niya si Ali. Sabi ni Kenneth na ikinatawa naman ni Ara. Ang corny ko naman, sabi ni Kenneth nang ma-realize niya ang corny pala ng mga sinasabi niya. Habi, ang cute kaya. Di ko alam na masasabi mo yun. Sabi ni Ara na mas niyakap na si Kenneth. Di baling napangiti naman kita ng ayos. Good night, wife. Matulog ka na. I love you. Yes po, good night, hubby. I love you too. Kinabukasan ni maaga silang nagising pera kay Ara. Si Kenneth naman ay nasa sofa kausap sina Eldred, Lucas, Noah, Trent para sa planong gagawin nila sa pagbalik doon sa lugar na pinagkuhanan nila kay Ara. Pero gaya ng sinabi ni Kenneth ay hindi kasama si Renz. Basta lamang siya sa pagpaplano pero hindi sa pagpunta. Ang kambal naman at ang iba ay ando doon sa higaan at naglalaro. Nilalaro nila ang kambal. Iniintay kasi nilang magising si Ara para sabay-sabay na silang kumain. Kapag nagsisimula ng treatment ni Ara ay kayo Lucas at Noah ang babalik doon kasama ang mga tauhan natin habang si Eldred at Renz naman ay pupunta sa bahay dahil meron doong isang kwarto na pwedeng magamit sa mga monitors. Sabi ni Kenneth sa mga ito na ikinatango naman nila. Seryoso ang kanilang usapan dahil iyon ang susunod na hakbang na kanilang gagawin. Habang patuloy siya sa kanilang mga ginagawa, ay hindi nila napansin ang isang babaeng nakahiga sa hospital bed nito at unting nilalamo ng bangungot. Ara! Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Pabaling-baling na si Ara sa higaan dahil sa mga naririnig nito. Ara, makukuha din kita. Unti-unting napaiyak si Ara at napabangon mula sa pagkakahiga. Habang hingal na hingal, hindi siya nakapagsalita na parang nalunok niya ang sarili niyang dila. Pero patuloy pa rin na nagsasalita ang taong iyon sa isip niya. Ara! Tahimik na umiiyak si Ara at agad na tumayo't pumunta sa maliit na kusina na nakita niya at mayroong nakasabit na kutsilyo doon na siyang pakay niya. Ang pangyayaring iyon ay nakita ni Rez na siyang ikinalaki ng mga mata niya, lalo na nang makitang tumayo si Ara at binunot ang nakasabit na dextrose niya. Ara? Nakaharap kasi si Renz sa pwesto na kinahihigaan ni Ara, habang iba naman ay kasama ay kaharap sa kanya at ang mga higaan naman ay busy sa paglalaro sa kambal. Pero nang magsalita si Renz ay doon sila napatingin sa kanilalagyan ni Ara at mabilis sa mga pangyayaring kitang-kita nila paano lumapit si Ara sa kusina at kinuha ang kutsilyo. Wife? Sigaw ni Kenneth pero huli na ang lahat
dahil hawak na ni Ara ang kutsilyo. Hindi, tumigil ka na. Hindi mo ako makukuha. Sigaw na sabi ni Ara at sinabunutan ang sarili habang hawak pa rin ang kutsilyo. Naalis na rin ang benda sa ulo niya dahil sa pagsabunot niya. Nagulat ang lahat dahil sa kanilang nasasaksihan, lalo na si Kenneth. Pero ikinalma niya ang sarili niya dahil alam niyang kailangan niyang magpakatatag. Dahan-dahan naman lumapit si Kenneth kay Ara, habang ang iba ay hindi makagalaw sa kinatatayuan nila dahil sa takot na maaaring gawin ni Ara lalo na sa kutsilyo na ang hawak nito. Ang kambal naman ay pigil na pigil ang pag-iyak dahil alam nila na kapag umiyak sila ay mas lalo lang lalala ang lahat. Wipe, put the knife down. Kalmadong sabi ni Kenneth na ikinalingon agad ni Ara dito. Sino ka? Huwag kang lalapit. Natigilan si Kenneth dahil sigaw ni Ara. Nakaramdam siya ng sakit dahil hindi na naman siya naalala ng babaeng mahal na mahal niya. Masakit sa kanya na hindi siya makilala ng taong mahal niya. Huminga siya ng malalim bago sumagot kay Ara. Wife, ako to, ang asawa mo. Sabi ni Kenneth na ikinailing ni Ara. Hindi, wala si Kenneth. May dumukot sa akin. Sigaw na sabi ni Ara dito. Unti-unting lumapit ulit si Kenneth dito pero itinutok na ni Ara ang kutsilyo sa kanya. Parang tinutusok ng karayom ang kanyang puso dahil sa kanyang narinig at sinasabi ng taong mahal niya. Huwag kang lalapit, sabi niya pero patuloy lang si Kenneth. Hindi niya hahayaan na may masama na namang mangyari kay Ara. Ara, lumaban ka. Muling napapikit si Ara dahil sa narinig niya na ikinahinto ni Kenneth dahil akala niya ay nasa ayos na si Ara. Ilang sandali ding pumikit si Ara. Pero laking gulat niya at tilian ng mga babae nang sumigaw si Ara at agad na ginilita ng pulsuhan niya. Mami? Ara? Ara? Sabay-sabay na sabi nila at umiiyak na naman sila. Kahit na anong pigil nila kapag ikaw na ang nasa ganong sitwasyon ay talagang maiiyak ka. Pero naging maagap si Ara at tinutok sa kanilang kutsilyo. Pero nang mapansin niya na lalapit sa kanya si Kenneth ay tinutok na niya sa leeg niya ang kutsilyo at ikinahinto nito. Huwag kang lalapit, di ba gusto mo? Ako ng buhay o patay? Pagbibigyan kita. Iyak na sabi ni Ara na ikinailing ni Kenneth. Gustong-gusto na niyang umiyak pero kailangan niyang kumalma. Wife, don't do that. Bitiwan mo na yan. Sabi niya dito na ikinailing ni Ara. Hindi, ayoko na. Sawang-sawa na akong makaramdam ng takot sa'yo. Ayoko na. Sigaw na sabi ni Ara at agad na tumakbo papunta sa pinto at kaagad na lumabas. Natauhan naman si Kenneth at sinundan ito habang ang iba ay agad di namang sumunod. O Ara! Nagulat ng tita ni Kenneth nang biglang lumabas si Ara. Pero nilagpasan lang siya nito at tumakbo papunta sa rooftop. Ara, no! Malakas na sabi ni Kenneth nang makita niya ang pupuntahan nito. Gulat na gulat ang tita ni Kenneth at agad na sumunod kay Ara pati na rin ang iba. Kanya-kanya silang takbo pati ang kambal. At dahil nga kasali si Ara sa marathon noon ay agad siyang nakarating sa rooftop at tumakbo sa railings doon at umakyat. Sakto sa pagbukas nila ng pinto ay ayon ang tumambad sa kanila. Ara? Ara? Iyak na sigaw nila dito nang makitang nakatalikod na si Ara at isang hakbang na niya ay malalaglag na siya sa 20th floor na building. Parang tumigil ang mundo nila nung makita si Ara sa ganoong kalagayan. Ang mga tao sa baba ay agad na napatigil dahil sa nakita nilang isang pasyente na nakatayo sa bingit ng kamatayan. Wife? Wife, please, huwag kang tumalon. Iyak na sabi ni Kenneth at nanginginig na ang buo niyang katawan dahil sa takot na nakikita niya. Tita? Sabi ni Ali at Grace at nang makita nila ang nangyari sa ina ni Ara. Hindi na nito napigilan at tuluyan na itong hinimatay at dinaluyan na naman siya ng iba na kanya-kanya na rin iyak. Tita, wake up. Ako ang bahala, bubuhatin ko siya. Walang naggawa ang tita ni Kenneth at inasikaso ang mama ni Ara at agad iyong binuhat ng ama ni Kenneth papunta sa kwarto nila para matingnan na ito ng maayos. Hindi na nila alam ang mararamdaman nila at nagkakasabay na ang lahat ng iyon. Si Ara ay nasa bingit ng kamatayan habang ang mama nito ay hinihimatay. Mami, grandma? Iyak na sabi ng dalawang bata na tila pabulong na lang dahil sa mga nangyari sa paligid nila. Hindi nila alam ang gagawin, tanging nakatingin lang sila at tahimik na umiiyak. Ara?
Ano bang ginagawa mo? Bumaba ka dyan. Iyak na sabi ni Grace dito. Hindi niya akalain na makikita niya ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata na nakatayo ngayon sa isang bingit ng kamatayan. Ara, makinig ka sa amin. Hindi ba at gusto mo nang gumaling? Iyak din ang sabi ni Ali dito, pero hindi pa rin sila pinapansin ito. Si Kenneth naman ay unti-unti nang lumapit dito. Wife? Sigaw ni Kenneth dito pero parang walang naririnig si Ara. Ara, gusto mo bang maglaro? Hindi, tigilan mo na ako. Patuloy pa rin na tumutulo ang sugat ni Ara mula sa pagkakahiwa niya sa pulsuhan niya. At napatingin siya kay Kenneth nang sumigaw ito. Wife, bumaba ka dyan. Iyak na sabi ni Kenneth dito pero umiling pa rin si Ara. Hindi, ayoko na. Ayoko na nito. Ito na lang ang tanging paraan, sabi ni Ara at muling humarap sa baba. Mami? Malakas na iyak ang sabi ng kambal na ikinatigil naman ni Ara dahil kilala niya ang mga boses na iyon. Mahal na mahal ka po namin, Mami. Naintindihan ka po namin, Mami, kaya ayos lang, umalis ka na po. Mami, mahal ka namin, tandaan mo yan palagi. Unti-unting bumalik sa alaala niya ang panahon na kasama niya ang kambal nang pinagbubuntis niya ito, nang ipinanganak niya ito at nang lumaki. Wife, bumaba ka dyan, nagmamakaawa ko sa'yo, iyak na sabi ni Kenneth. Matagal na kitang hinahanap, namiss mo ba ang kotse mo? 4 na taong na kitang hinanap. I love you, wife. Unti-unting naging malinaw sa kanyang boses ni Kenneth hanggang saan naalala na niya ito. Napalingon siya sa likod niya at nakita niya doon si Kenneth. Kenneth? Oo. Wife, bumaba ka dyan. Ako to. Tarantang sabi ni Kenneth at napatingin si Ara sa likod ni Kenneth at nakita niya doon ang kambal. Doon siya napaiyak at nabitawan ang kutsilyo na hawak niya. Napatingin siya sa harapan niya at halos kainin na niya ang takot nang makita niya ang napakataas na kinalalaga niya at isang hakbang na lang ay babagsak na siya. Unti-unting tumulo ang masasaganang luha sa mga mata niya. Napahawak siya sa mukha niya dahil sa kaiyak. Hindi ko ginawa. Ginawa ko na naman. Kenneth, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Iyak na sabi ni Kenneth dahil alam niyang nakatayo siya ngayon sa mataas na lugar na iyon. Halika, wife. Halika na. Sabi ni Kenneth at tinabot na nito ang kamay ni Ara. Kaya agad na tumakbo doon si Lucas, Noah, Eldred at Wentz para tulungan si Kenneth. Pero nakaramdam si Ara ng hilo dahil na rin sa maraming dugo na wala sa kanya mula sa pagpulsuhan niya. Naibikit na ni Ara ang mata niya at napasigaw ang lahat ng unti-unti nang nalaglag si Ara. No, wife, Ara? Mami?